tinuro ko po kahapon, sino ba yung unang nagpakita ng pagsamba? Ano ang ginawa nila doon sa first Christmas? Kailan ba yung first Christmas? First Christmas happened nung ipanganak si Jesus. Totoo bang ang Christmas ay December 25? Hindi po. Ay kailan? Walang nakakaalam. Kaya wag po kayong makikipag-argue o ano to? Gigil. Ano pa? Ha? Debate. Wag po kayong makikipag-debate about dyan. Walang nakakaalam kasi may explanation. Baka po sa 31 Sunday ko explain sa inyo. Padalawa, ang naririnig ng iba, ito daw ay pagan. Pagan culture or pagan, ito daw ay inadapt natin. Sa 31 ko explain sa inyo. Basta wag kayong makikipagdebate. Kung kayo nagse-celebrate ng birthday, lalong higit na i-celebrate natin, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Palakpakan natin si Jesus. Okay? Sa 31 po, Sunday po yon. Explain ko po sa inyo. Ngayon, ang ating pag-uusapan, first Christmas worship, tinuro ko sa kahapon ay 3. Ano yung 3 yon? Unang kinakitaan ng pagsamba, ang anghel. They worship through singing. Hukbong mga anghel mula sa langit ay lumukob at umaawit habang ipinapahayag na nangyayaring dumating sa lupa ang tagapagligtas. Sinong unang sumamba na ipinakita ng Biblia during the time of Christmas? Pag sinabing Christmas, ito yung time na ipinanganak si Jesus. Kailan ipinanganak? Walang nakakaalam ng exact date. Ay bakit December 25 tayo nag-celebrate? Kasi hindi naman pwedeng ikaw ay gumawa ng iyo. Tayo ay nakikisama sa the Filipinos. Ito yung culture. So, walang masama doon. Amen? Walang nakalagay sa Bibliang i-celebrate mo ang birthday mo, pero sineselebrate mo. Tama? At wala rin nakalagay sa Biblia na i-celebrate mo ang kapanganakan ni Kristo, pero hindi nangangahulugang mali pag sinelebrate. Correct? Okay. So ngayon, una, na-explain ko kahapon, ang angel ang nagpakita ng unang paraan ng pagsamba at ito'y true singing and talagang worship sa Lord. Ginagawa natin yan, amen? Tayong pumupunta sa place of worship, sabihin natin, ito ay place of worship. This is a place of worship. Pumunta ka rito, hindi para manood ng mga suot na damit, hindi para mamula kung anong suot. Pumunta tayo dito, anumang kausuotan natin, we give our best. Kasi pag pumupunta tayo ng kasalan, anuman ang inilagay doong color coding ng ito dapat ang motive, sumusunod tayo. We give our best. Ay, lalo pa, pag ikaw ay pupunta sa place of worship, if yan ng best mo, walang problema. Tama po ba? Pero hindi tinitingnan ni Lord ang damit. Ang tinitingnan ni Lord ay ang iyong puso kung paano tayo sasamba ng totoo. Palakpakan natin ang ating sinasamba sa lugar na ito. God the Father, the Son, the Holy Spirit. So una, the angels worship by singing. Padalawa, and-explain ko po yan, balikan nyo sa YouTube. J1 Bawan or sa J1 Bawan page para kayo maki-worship also. Number 2, shepherds worship by sharing the good news. Nagpuri ang mga pastol. Ang mga pastol hanggang gabi inaalagaan ng tupa. Sila'y nagpuri kasi nakausap ng mga pastol ang anghel ng Diyos at ang ginawa ng mga pastol, i-shinare. Yun ang paraan ng kanilang pagpupuri. Sa panahon ngayon, ang pastol ay ang mga nag-aalagang anointed group leader. Anointed group leader ka ba? May inaalakaan ka ba para sila'y manatiling connected kay Lord? Marami po yung nadidisconnect. Alagaan natin sila. Yan ang unang pagsambang ginawa
ng mga pastol. Yan po ay shepherd. Ating great shepherd ay isigaw natin. Who is our great shepherd? Isigaw po ng mga lalaki. Mga babae. Mas marami palang babae. Sumigaw kayo dyan, nasa online. He's our great shepherd. Siya ang ating mabuting pastol. Sabi ng Psalms chapter 23. Pakita mo nga, buong verse ng 1 to 6. Kaganda po nitong Psalms 23 verse 1. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay niya sa mainam na batisan. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Sa ulo yan ang mga nursery, kung kayo nasa CLI. Akin pong anak na si Pastor Adrian, pumasok sa CLI. Ay siya po ang representative sa competition. 100 verses ang kailangang masaulo. Deprive ang paglalaro niya nung nursery. Kasi siya tinutukan ko para manalo. Siya ang pre-LM pa yata yun. Siya po ang representative ng school. Kaya lang mali ang aking way ang ginawa ko sa kanya ay draw lots. Pagdating doon sa competition, yung pala i-recite mo lang ang 100 verses. Pero ang ginawa ko sa kanya, draw lots. All the promises of God. Yan po ang ating Pastor Adrian. 100 verses, nakasaulo po siya. Hindi ko po siya inalaw na maglaro muna. Kailangan tutukan. Tayong mga nanay, di ba? Balita ko, ang mga nanay ngayon nahihirapang magturo ng Pilipino sa mga anak. Sino yun? Nakuha pa ng mga tutor. Kasi daw, mga anak, Inglesero. Ganun ba? Erin. Zion. Guwapo, are you handsome? So, ito po, Tagalog anak. Tagalog na lang para, yan. Pwede na rin siguro. Sige. Okay, ito. Shepherd. Shepherd worship. Ang shepherd po'y pastol. Pero ang ating butihing pastol, no other than Jesus Christ, makikita natin, ipakikita ko sa inyo, anong ginagawa ng pastol natin na si Jesus. Makinig po kayo. Hindi ko na ilagay na eh. Kaya? Kaya? English lang. Okay. Pakibasa po ng lahat. The Lord is my shepherd. Imagine mo, ang tagapag-alaga natin ay Lord. Sabi mo sa iyong katabi, ibang mag-aalaga si Lord kung alam mo lang. Sa buhay ko, sabi ko, walang tatambay na sakit. At hindi ako didiktahan ng sakit na tumigil sa bahay. Kaya nung ako'y lagnat na lagnat, sabi ko ay linggo, hindi ako paggagapos sa sakit, a-attend pa rin ako. Kaya naman pag uwi ko, magaling na magaling ako. Sino rito may sakit pero umattend? Wala nang masakit. Walang natambay na sakit. Amen. The Lord is my shepherd. Hindi ka pagkukulangin ni Lord. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, hindi ka pagkukulangin ni Lord. Pangako! Lalo kung ikinaglilingkod sa Panginoon. Aking pong mga anak, nakikita ko ang pabor because of what I've done na sumunod sa kalooban ng Lord na ako'y mag-full-time pastor. At nakikita ko sa aking mga anak at ang aking apo, palibas, pasensya na kayo, wala akong sasabihin ko di ang aking apo, nag-iisa naman, aking apo, katalino. Nagpalit kami ng sasakyan. Nung sasakay ang kanyang papa, Dennis, kita ng aking apo, si Gia, no. Ayaw pa sakay sa kanila sasakyan. Ibig sabihin, kanila yon. Sabi ko, ay, nakakatuwa. No, iyak na. Kasi ang kanyang papa, aking sweetheart, ang kanyang lolo, ayaw namin patawag lolo eh. Doon sasakay kasi nagpalit kami at isusundo po sa akin biyanan na pagkatapos namin dito. Kaya kami mabilisan daw, pero mahaba yata. Katalino! Pasensya na kayo eh. Apo ko yun eh. Nakakasama ko yun eh.
I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. Ibang gumabay si Lord. Doon ka dadalhin sa mainam na pastulan. Doon ka dadalhin sa magandang trabaho. Hindi ka pagkukulangin. Basta magpagabay ka lang sa pastol. Sino ang ating great shepherd? Magpagabay ka sa kanya. Igagayad ka sa green pastures. Alam mo ang green pastures, mainam na trabaho. Mainam na negosyo. Pinakamainam na kita. Pero step by step yan. Tanungin nyo ang Pastora Sel, pinakamainam ang pinagdalhan sa kanya ng Lord. Tama ba? Nagagamit po siya mightily sa lahat ng branches to speak the word of God. At sila pa ang winner. Tayo, ang mga nasa ozone. Tayo. Sila ang winner. Sa kanilang presentation, nanalo pa yan ng anong pinanalo naman? Microwave. Tsaka table. Blessed talaga, mga JA1 people. Ilang branches? 10 branches ng Ozone Wellness. Sila ang nag-uwi ng grand prize. Tapos sila pa ang winner. Palakpakan natin si Lord. Ilang taong walang work si Pastor Russell kasi naghihintay siya ng green pastures. Ilang taon, pero ngayon, super blessed siya. Ginagamit, hindi dahil doon sa riches, kundi dahil ginagamit siya ng Lord as a pastor. Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo ulit, green pastures ang pagdadalahan sa'yo. Sa 31 ko na isusundo at tayo isundo ka na are. Sabihin mo, huwag ka mawawala sa 31. Pero may po tayo sa 30, worship day. 2 hours po yun. Ibigay natin yung matinding pagsamba kay Lord. Okay, ano pang pinag-usapan? Ituloy na lang natin next week at ako po'y, at kilala niyo ako, yung isang verse mapapahaba ko pa. Okay, dito na tayo. Yung ano pang pinag-usapan natin kahapon? The Magi's worship by giving. Yung tatlo, hindi po tatlo ang pantas, kundi tatlo ang ibinigay. Iba't ibang ibinigay, pero hindi tatatlo ang wise men. Sino nagsasabi rito? Tanungin ko kayo, ilan ang wise men? Yun, nakinig kahapon. Walang sumigaw ng tatlo. Ang haring nagkaloob ay marami. Hindi po inilagay ang bilang. Kaya lang ang sinabing tatlong haring mago, yan, ay tatlo ang ibinigay na handog. Ginto, mira at insenso. Tatlo. Pero hindi tatlo ang hari. Yan po'y binasa natin kahapon. Mga pantas. Matatalino sila. Ginabayan sila ng star. At ikaw ay pwedeng maging star. Sa iyong kapwa, gagabayan mo sila palapit kay Lord. Sinong gumabay sa mga pantas para makapunta sa Bethlehem? Ang star. Sinong gagabay sa iyong mga anak para sila'y mapalapit kay Lord? Sino rito mga magulang gagabayan ng anak? Ang iyong sarili. And they offer the way of worship ng Magi ay naghandog ng iba't ibang kaloob. At in-explain ko po yan kahapon. Puntahan nyo na lang po sa JA1 Bawan page. Continuation, para tayo po ay 9:25 na. Number 4, Mary worship God through submission to the will of God. Si Maria ay nag-worship. Hindi siya ang winorship. Pinakita ko sa inyo kahapon nung makita ng ang mga haring mago through the star, the Holy Spirit or the Word of God is the one who lead them. Star sa ngayon ay the Word of God
At ikaw ay pwedeng maging star dahil bit-bit mo ang Word of God. Pero the star of all seasons is Jesus Christ. Amen? Ngayon, ano itong pang-apat? Mary worship God. Hindi si Maria, pinakita ko kahapon, hindi si Mary ang sinamba. Ang sinamba ay ang sanggol na si Jesus. Malinaw po ba sa lahat? Kung kayo narito, pinakita ko yan kahapon. Tingnan natin paano nag-worship si Mary. Anong pang-apat na kind of worship in first Christmas? Ano yung pang-apat? Mary worship God through being obedient or being submissive to the will of God. Basahin natin, Luke 1:34 to 38. Sabay-sabay po tayo. Pati sa dulo, para maiwasan na pakipag-usap, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Nagtanong si Maria sa anghel, paano po ito mangyayaring gayong dalaga po ako? Dahil magbubuntis si Maria. 35. 1, 2, 3, go. Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na espiritu, lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya, ang banal na sanggol na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Makinig muna kayo. Sinong ipanganganak? Banal na anak. Banal. Sino po yon? Isigaw po natin. Siya'y ipanganganak ng isang birhen, dalaga. Sino yung birhen na dalaga? Mary. Paano daw mangyayari, sabi ng anghel, ayon sa ating binasa? Lilima ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Hindi dadaganan ni Jose. Ang lililim sa kanya ay Holy Spirit. Kaya ang ipapanganak ay banal. Tanong, nagkaroon po ba ng iba pang kapatid na natili po bang virgin si Mary? Hindi. Nasa Bible, nagkaroon si Mary ng mga anak. Siyempre, nagpakasal sila ni Jose. Kaya may kapatid si Jesus nung panahon na yon, pero tayo yung mga kapatid ni Jesus spiritually. Gets? Anong tawag kay Jesus? Banal? Basa uli. 1, 2, 3, with understanding. Nagtanong si Maria sa anghel. Sinabi ng anghel, manganganak si Maria. Kaya nagtanong si Mary. Basa po. Nagtanong. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay. Paano ito mangyayari? Gayong dalaga po ako. Ibig sabihin, paano ako magbubuntis? Ako'y dalaga. Gets? 35. 1, 2, 3, go. Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol. Nakikinig ba kayo o natulog kayo? Pukpukin mo muna, may nakita ako napikit. Paano magbabasa ay pikit? Pukpukin mo muna ang iyong wag na yung katabi, mukha mo na lang. Konting oras lang hinihingi ko, tutulugan nyo pa. Wag naman ganyan. Nagbabasa tayo. Pag tinanong ka, wala ka may sagot. Peace. Peace lang. Hindi, pag word of God po, ako talagang very bold dyan. Sabi po sa aming preaching sa convention, maging bold tayo. Turo yan sa amin eh. Kaya, okay, 35. Pagka napikit, hindi interesado. Okay, 35. Sa iyo ang banal na espiritu, lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipanganganak mo. Ano daw po yung sanggol?
Banal. Palakpakan natin si Jesus. Sino lang ba ang banal? Diyos lang ang banal. At ano ang pagkakilala natin kay Jesus? Totoong naging tao at siya'y totoong Diyos. Walang banal kundi Diyos. At dito ang linaw, banal na sanggol. Palakpakan natin si Lord. Ituloy natin, verse 36. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon. Ito ang maganda, verse 37, iuwi mo ito. 37, sapagkat walang imposible sa Diyos. Humanap ka ng sasabihan. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sinong may kahilingan? Taas ang kamay. Walang imposible sa Lord, higit pa sa iyong kailangan at hinihingi. Kayang ibigay ng Lord before this year end. Kung hindi man ngayon, kaya pa rin ibigay, higit pa sa hinihingi mo. Bakit? Walang imposible sa Lord. Ibibigay ni Lord, higit pa sa hinihingi mo. Bakit? Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kahit walang kinalaman ang doktor at medisina. Bakit? Kung may mga doktor mang ginagamit at may medicine kang iniinom, at ikaw ay kinakabahan pa rin, huwag kang kabahan dahil kaya kang pagalingin at palayain ni Lord. Bakit? Palakpakan natin ang Diyos na gumagawa ng himala. Sino ngayon ang naniniwalang kaya mong tumanggap ngayong bago matapos ang taong ito? Kaya mong maranasan ang sorpresa ng Diyos? Kaya mong tumanggap ng regalo? Higit pa sa inaasahan mo, susupresahin ka ng Panginoon. Isusupply ang kailangan mo. Sapagkat ano bang kailangan mo? Ano bang kahilingan ng puso mo? Nang linaw. Ang linaw, walang imposible sa Lord. Baunin mo yan. Walang imposible pag ikay mananalangin. Panginoong Diyos, sa iyo ako lumalapit dahil walang imposible sa iyo. Salamat Lord, walang imposible sa iyo. Sabihin natin ngayon, salamat Lord, walang imposible sa iyo. Kahit ikaw ay Diyos, bumaba ka sa lupa dahil walang imposible sa iyo. Ano mang kahilingan ng mga naririto, Lord, walang imposible sa iyo, maging nasa online, mga kalayaan, kagalingan, ang trabaho, ang promotion, ang masayang pamilya, ang masayang buhay, ang maayos na pagsasamahan sa pamilya, para makailis at makabalik muli sa abroad. Panginoong Diyos, walang imposible sa iyo. Kung may mga taong nagpapapasko, kayo Lord, ibinigay nyo ang buhay nyo. Walang mahirap sa'yo na hindi mo kayang ibigay, Lord. Dahil naibigay mo na ang buhay nyo, walang bagay na hindi nyo kayang ibigay. Pagpasalamat kasi hinihingi mo, makakatapos ka ng pag-aaral. Tatanggap ka ng promotion. Walang imposible kay Lord. Palalayain ka dyan sa sakit. Tataas ang iyong salary. Hahabulin ka ng pabor. Isigaw natin, thank you Lord, walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa Panginoon. Ikaw matagal mo nang gustong magkaanak. Ikaw ay nasa online. Naririto, gusto mo magkaanak, may asawa ka, hinihingi mo magkaanak ka, andyan ang kapangyarihan ng lulukuban ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu kayo mag-asawa. Hinihingi mong ikaw ay magbuntis at manganak. Dahil wala ka pang anak, matagal na, kayang ibigay at ipagkaloob na Lord. Walang imposible sa Lord. Palakpakan natin si Lord. At kahilingan ng mga magulang para sa mga anak. Thank you, Lord. Sumagot si Maria, alipin po ako ng Panginoon.
Ano raw si Maria? Isang alipin. Anong sagot niya? Mangyayari nawa sa akin ang mga sinabi nyo. At iniwan siya ng anghel. Paano sumamba si Mary? Tinanggap niya na kahit siya'y buntis, kahit siya ay dalaga, tinanggap niya at pinaniwalaan niya siya'y magbubuntis. Hinarap niya yon kahit mahirap dahil siya'y dalaga, pwedeng siya'y pagwikaan ng kung ano-ano, pero hindi siya natakot. So anong paraan ni Maria? Anong sagot niya? Mangyayari nawa sa akin ang sinabi ninyo. Tinanggap ni Mary. Siya'y alipin. Ibig sabihin ng alipin, ginagamit ng Panginoon. Ikaw at ako. Tanggapin natin. Hindi nagkakamali ang Lord. Laging mainam, maganda ang kalooban ng Panginoon. At si Mary, ang pang-apat na nagpakita on the first Christmas ng tunay na pagsamba. Paano? Through submission. Anong submission? Tinanggap niya, sinunod niya na siya ay maglilihi, magbubuntis ng isang sanggol na banal at yan ay si Jesus Christ, the Lord and Savior. Palakpakan natin si Lord. Siya'y alipin. Bakit ka doon mananalangin sa alipin? Siya'y nilikha ng Diyos. Siya'y kasangkapan ng Panginoon. Bakit doon nananalangin ang mga tao? Siya rin nga ay may pangangailangan. Sino rito ang nabago na at direkta ang prayer mo kay God the Father through Jesus Christ the Savior? Taas ang kamay. At walang imposible kay Lord kapag yan ang iyong way ng pananalangin, address sa Father in the name of Jesus by the working power of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord. Submission is voluntarily placing someone else's will above your own. Mary worshiped the Lord by submitting her will to the will of the Father. She was submitted to the Lord's will for her. At sabi niya, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. Si Mary ay servant. Ikaw at ako'y servant. Tagapaglingkod. Naglingkod si Mary, nag-worship si Mary through submission. Sino ritong ngayong Pasko at all throughout where you were in earth, ay ang puso mo ay magpapasakop sa kalooban ng Lord. Ang nagpapasakop sa kalooban ng Lord ay tunay na may pananalig. Ulitin ko po. Ang nagpapasakop sa kalooban ng Lord ay ang may tunay na pananalig. Taas ang kamay na may tunay na pananalig. Magpapasakop tayo sa gusto ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Way yan ang pagsamba. And last, worship Christ of Christmas by being obedient. Basahin natin. Verse 18. 1, 2, 3, go. Ganito, mga lalaki. 1, 2, 3, go. Mga lalaki, tayong mga babae pwede magsalita pero mahina. Gusto kong malakas ang boses ng mga lalaki. 1, 2, 3, go. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya. Magitan ng paano nabuntis si Mary? Mga babaeng sasagot, paano nabuntis si Mary? Lalaki, paano nabuntis si Mary? Kabataan, paano nabuntis si Mary? Marami kayo kabataan. Paano nabuntis si Mary? Kahinhin. Yang professional, paano nabuntis si Mary? May hinhin. Okay. Sa magitan ng banal na Espiritu. 19. Si Jose na magiging asawa niya, sabay-sabay tayo. Matuwid na tao at ayaw nitong mapalagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang iwalayang na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan ito, sabayan ka niya ako.
Nagpakita sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Jose, huwag kang napakasalan. Ang ipagbubuntis niya'y magitan ng... Paano daw magbubuntis uli si Mary? Sino rito ang matagal nang may asawa, pero hindi pa nagbubuntis at hinihiling na magbuntis? Mga may asawa ha. Hilingin ninyo sa Holy Spirit, magitan ng Holy Spirit. Verse 22 at 21, manganganak siya sang lalaki. Dahil ililigtas niya, ano ang purpose? Bakit bumaba sa lupa si Jesus? Sino ang naligtas na? Sino ang palangit? Bakit? Nasa iyo si Holy Spirit. Nasa iyo si Jesus. Verse 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa magitan ng magbubuntis. 23, magbubuntis ang isang birhen. Meron ka kayong alam na birhen na nagbuntis? Magbubuntis ang isang birhen, manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang, ang ibig sabihin ay, hinahanap nila kung nasan daw ang Misaya, nasan daw ang Diyos. Ito yung pangako ng propeta. Emmanuel ang itatawag kay Jesus. Ibig sabihin, nung paman kasama na nila si Lord, even nung recreate ang daigdig at lahat, naroon na si Lord Jesus. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel, pinakasalan niya si Mary. So ano ang panglima na ipinakita? Ano ha? Ang tanong ko'y ano, hindi paano. At sino? Worship through obedience. Si ay sumunod. Si Mary ay nagpasubmit. Ito namang sino? Jose ay nag-worship through obedience. Pinakasalan pa rin niya si Mary. Bagamat ganon, ang sinabi ng anghel na magbubuntis sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Tinanggap niya yon, naniwala siya. Napakahalaga po ng pananalig sa Diyos. At wala kang ibang pananaligan kundi ang nakalagay sa Bible. At ang mga pinababasa ko sa inyo ay galing sa Bible. Ina-explain po namin according to the by the power of the Holy Spirit. Kaya ngayon, on this Christmas, simulan po natin all throughout the year-end, and all the years to come, gawin po natin yung ginawang pagsamba through singing with all your heart. Number 2, through sharing the good news. Number 3, through giving. Through giving, yung ating pagtatanim. Yan po ay way ng pag-worship. And number 4, like Mary nagpasubmit. Number 5 ay sumunod si Jose. Sino rito yung check at gusto mo yon, close your eyes, sabihin mo yan sa Panginoon. Lord, pakinggan mo ang panalangin ng bawat isa sa amin. On the first Christmas, may mga pinakita kayo kung ano ang ginawa. Tulungan niyo pong ito'y magawa namin. Tulungan niyo po na ma-share ka namin, ma-proclaim ka namin, Lord Jesus the Savior. Kami, O God, ay kagaya ni Mary, magpasubmit sa iyong kalooban. Kami, O God, na kagaya ni Jose, hallelujah, maging masunurin. Kagaya ng mga anghel, patuloy na mag-worship sa iyo, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. You deserve the best worship. At naririto, nananalangin ang bawat isa na ito'y magawa. Biyayaan niyo po. Taas mo yung kamay at ako'y magdideklara. Biyayaan niyo po. Kung talagang gusto mong maganap yung 5 yon, biyayaan niyo po kami. Not only today, daily, O God. Pahalagahan namin ang iyong ginawa sa cross. Pahalagahan namin ang iyong gusto. Gusto mo, Panginoon, ikaw ay worship through giving,
through sharing the good news, through singing, hallelujah, and going to the place of worship, through serving, through submission, through obedience. My Lord, tulungan niyo po kami. Maging sentro ka namin sa Paskong ito. Hindi doon sa aming mga tinatanggap. Dahil una, the first gift that we receive is the gift of salvation. Kaya Lord, ililid ko sila. Panginoon, hallelujah. Sige, tumayo ka kung gusto mong ilid kita sa prayer na nagsasaad na talagang totoong dapat sumamba sa Panginoon. Oh, come, all ye faithful. Come, yeah. O Silent Night. Anong gusto niya? Alin? Kuha ba niya? Sumunod muna kayo sa panalangin. Sabihin natin, lagay po natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Makinig kayo. Alam nyo, mga unrested soul, may na-interrogate ako. May mga unrested soul na nagsasabi, narinig ko na yan. Saan mo narinig? Nung ikaw ay nagpe-preach, paano mo narinig? Kami ay naririto sa taong ito. Naririnig ka namin. Magaling kang mag-preach. Wow! Habang ikaw pala, habang ako pala yung nagpe-preach, kung may mga unrested soul, bagamat ayaw natin na mayroong ganon, sila rin ay may pandinig, makarinig. At naririnig din nila pag ikaw ay nagsasalita. Kaya maganda rito, iparinig natin una sa ating Panginoon Diyos. Ang gusto niyang marinig, siya yung tagapagligtas, siya yung Panginoon, siya yung Savior, Wonderful Counselor. Sabihin natin, Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakaloob mo ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, tunay na Diyos, banal na Diyos, mula sa langit, bumaba sa lupa, ipinanganak ng isang birhen na si Maria, pero hindi siya nanatiling birhen. Ginamit niyong kasangkapan sa magitan ng Holy Spirit. Malinaw po ito sa akin. Ang dapat kong sambahin ay kayo lang, nag-iisang Diyos. My lover of my soul. My creator. Of my Savior. My Lord. At ito yung gusto mo. Sambahin kita. In spirit and in truth. Hindi kayo nakikita. Pero kayo'y nananahan sa aking buhay. Mula nang kayo'y paghariin ko. Narito na kayo. Lord Jesus, your Spirit is in me, guiding me, empowering me, strengthening me. Thank you for your grace, Lord. For me to proclaim the good news of salvation. Thank you, Holy Spirit, for your grace. For me to worship you with all my heart. To submit myself to your will. Magpasakop ako sa kayong kalooban. Salamat, Holy Spirit. Nariyan ka para magawa kong sumunod sa iyong ginugusto. Kagaya ni Jose, kagaya ni Mary, at ang mga Magi ay nagkaloob. Masaya ako magiging giver. At magiging masaya rin ako sa pag-ani. Ito yung akto ng pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. I surrender my life to you. Not only on this Christmas day. And I surrender everything unto you. Not only on this Christmas day. But for all the days of my life here on earth. Thank you, Jesus. My Lord, my Savior, for dying on the cross for me. Palangit ako, kasama ako sa rapture. Walang tatambay sa buhay ko na masamang ugali.
Walang tatambay na sakit. Walang tatambay na sumpa. Walang tatambay na sumpa. Sa araw na ito, Sa araw na ito, masaya ako, Lord. masaya ako, Lord. Noon pa man, Noon pa man, tinanggap kita, Lord tinanggap Jesus, kita, Lord Jesus, as the best gift as the best gift for my life. for my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ako po'y masayang-masaya. Ako po'y masayang-masaya. In Jesus' name. In Jesus' name. Come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. And behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Jesus Christ, we adore you. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. For He alone is worthy, alone is faithful. For He alone is faithful. For He alone is faithful. Christ the Lord. We worship you, Lord, not only on Christmas, the best worship. Oh God, we offer unto you. Sabihin natin, the best worship from the bottom of my heart. Bottom of my heart, I offer to you, my I Lord, offer to you, my Lord, being submissive, being submissive, obedient, obedient, worshiper, worship, giver, giver, proclaimer of the good news. proclaimer of the good By your news. grace, O Holy By your Spirit, grace, O Holy Spirit, it shall be done in my It shall life. be done It shall in my come to it pass shall come to in pass my life. in my life. Sealed by the blood of Sealed Jesus. by the blood of In Jesus. Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Nasaan ang kamay ng mga worshiper? Ng mga proclaimer of the good news? Amen. Giver and good follower. Hallelujah. Merry Christmas, everyone. Isigaw uli natin, Happy birthday, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus.